Minsan, kahit anong sipag mo parang wala pa ring nangyayari sa buhay mo. Gumigising ka ng maaga, nagpupuyat ka, nag-overtime, pero parang lahat ng pinagpaguran mo napapaparalyze sa mga wala ring kabalikan. Ang sakit, di ba? Parang anong halaga ng lahat ng sakripisyo mo kung walang pumapansin? Nag-overtime ka sa trabaho, pero hindi ka man lang napansin ng boss mo. Para bang ikaw lang ang tumutok, pero sa harap ng mga kasama mong pasaway, ikaw pa ang hindi nabibigyan ng pagkakataon. Nagpuyat ka para sa exam, pero ang grade mo di pa rin pasado. Hindi ba't nakakapagod? Yung parang lahat ng sipag mo, wala pa ring kwenta. Gumising ka ng maaga para magbenta, pero ni isang customer, wala. Tumatakbo ang oras, pero hindi mo makita ang bunga ng lahat ng hirap at tiyaga mo. Lahat ng iyong mga pagsusumikap, parang nauurong na lang sa hangin. Ang sakit, di ba? Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang walang kabalikan. Parang hindi ka na nga tinutulungan ng swerte. Pero baka kasi, maling sukatan ang ginagamit mo sa salitang tagumpay. Kung naranasan mo na to, yung pakiramdam na pagod ka na, pero parang walang resulta, like mo ang video na to. At kung naghahanap ka ng kwento ng pag-asa, ng mga pagkakataong makakatulong sa iyo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe. Baka ito na ang video na kailangan mo ngayong oras na to. Sa social media, lahat parang mabilis. Instant success, instant fame, instant money. Lahat ng mga tao, tila kaya nilang makuha agad ang gusto nila. Kung titignan mo, parang may shortcut na madali mong makuha lahat ng bagay na yon. Pero sa totoong buhay, ang tagumpay hindi minamadali. Si Carla, isang public school teacher. Buwan-buwan, siya ang unang dumarating sa school. Masipag siya sa kanyang trabaho, pero taon na ang lumipas, hindi pa rin siya na-promote. Gabi-gabi siyang nag-aaral ng mga bagong teknik at pamamaraan para mas mapa-improve ang pagtuturo niya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, parang hindi pa rin siya nabibigyan ng pagkakataon na mag-level up. Si Jomar, isang delivery rider. Ulan, init, kahit anong oras, kahit anong kondisyon ng panahon, andyan siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya kayang bayaran ang motor na ginagamit niya sa trabaho. Ang mga tip na natatanggap niya halos hindi sumasapat. Pero patuloy pa rin siya sa pagpapagal, araw-araw, kasi yun ang gusto niyang makuha, ang makapagbigay ng mas maginhawang buhay sa pamilya. Si Nika, isang small business owner. Gumagawa siya ng content araw-araw, nagsusumikap na i-promote ang negosyo niya, pero parang walang nakikinig. Zero sales, wala pang feedback. Hindi pa siya nakakakita ng signs na may patutunguhan ang negosyo. Pero hindi siya tumitigil. Every day, she keeps trying, hoping na darating din ang pagkakataon. Parang ang hirap magpatuloy kapag hindi mo nakikita ang bunga ng mga pagsisikap mo. Parang lahat ng ginawa mo nauurong. Pero may ibang sukatan na dapat nating gamitin, at hindi ang immediate result. Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant. Huwag mong husgahan ang araw mo batay sa dami ng ani, kundi batay sa mga binhi na itinanim mo. Yung disiplina mo, binhiyan. Yung pagiging tapat mo sa trabaho, binhiyan. Yung pagpapakita mo ng malasakit sa mga kasama mo, binhiyan.
Hindi mo man makita agad ang epekto, pero ang mga bagay na ito ang magiging pundasyon ng iyong tagumpay. Yung araw-araw mong paghuhugas ng pinggan, kahit pagod na pagod ka na, binhiyan ng pagmamahal at pag-aaruga sa pamilya. Tulad ni Ella, isang estudyante. Ilang beses siyang bumagsak, ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw, nag-aaral siya, kahit walang exam bawat pahina ng kanyang mga libro, binhi na itinatanim niya para sa kanyang tagumpay. Hanggang sa isang araw, hindi lang siya pumasa, siya pa ang naging top sa klase. Hindi dahil bigla siyang gumaling sa isang saglit. Hindi rin dahil may magic. Kundi dahil araw-araw niyang itinanim ang kanyang pagsusumikap. Si Kuya Randy nagbebenta ng kakanin. Noong una, walang bumibili. Madalas ay malungkot siya at parang hindi na ito worth it, pero hindi siya tumigil. Araw-araw siyang nagluto, nagbigay ng libreng patikim, nakipagkwentuhan sa mga tao. Walang tigil ang kanyang pagsusumikap at ngayon, may sarili na siyang pwesto sa palengke at may loyal na customer. Ang mga maliliit na binhi ng tiyaga at sipag ay naging bunga ng isang mas matagumpay na negosyo. Baka hindi mo pa nakikita ang resulta ngayon, pero meron ka nang itinanim. Yung pangarap mo, binhi yan. Yung sakripisyo mo, binhi yan. Yung kabutihan mo, binhi yan. At lahat ng binhi, kailangang alagaan. Tubigan. Bantayan. Bigyan ng panahon. Hindi mo agad makikita ang bunga. Pero sa tamang oras, darating din ang panahon na aani ka. Baka napapagod ka na. Baka iniisip mong walang patutunguhan ang ginagawa mo. Pero kung tapat ka sa sarili mo, may ginagawa ka ba araw-araw na makabuluhan? Kung sagot mo ay opo, then don't stop dahil kahit hindi pa harvest time, nagtatanim ka. At darating din ang panahon para umani. Lahat ng maliliit mong hakbang ngayon kabahagi ng mas malaking kwento bukas. Kung may napulot ka sa video na to, i-like mo at share mo sa taong alam mong kailangang marinig ito. At kung gusto mo ng weekly na inspirasyon na totoo, tagos at makatao, mag-subscribe ka na. Dito, hindi lang tayo nagkukwento, nagtatayo tayo ng komunidad ng mga taong nagsusumikap at nagtatanim araw-araw. Ngayon, gusto kitang tanungin, anong binhi ang itinanim mo ngayong araw? Mag-comment ka sa baba. Kahit isang salita lang. Tiyaga. Pangarap. Pag-asa. Tandaan, hindi mo kailangan mamunga araw-araw. Basta huwag kang titigil sa pagtatanim.